Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, itetest natin yung mga natutunan natin sa pag-aaral natin ng Arabic language or Arabic alphabet. So sa video ito, gagawa tayo ng mga example, exercise, at para malaman natin kung anong level o kung saang level na tayo sa Arabic or kung saan hanggang saan na yung kaya nating gawin o kaya nating basahin at isulat in Arabic way. Okay, ipapractice natin yung mga natutunan natin sa pag-aaral ng Arabic language. Okay, magbibigay tayo ng mga halimbawa. Sisimulan natin sa letrang ba. Si ba may apat na forms, may apat na anyo or forms. Ang unang forma niya, kapag nasa unahang titik siya ng letra, ay ganito. Pangalawa, ay ganyan. Pangatlo, ay ganyan. Pag nasa huling letra na siya. At ito ay pang-apat. So, 1, 2, 3, at ito ay number 4. Halimbawa, unahin natin si ba na kapag nasa unahang titik siya ng salita. Okay, balikan natin yung mga vowels natin, yung mga patinig. Ito yung mga patinig natin. Itong nasa taas. Itong a, u, at saka i. And then fatha, kasra, dhamma, sukun, shadda. Nasabi ko rin sa inyo yung mga gamit ng bawat isa. Si alif stands for a, si waw stands for u, si i stands for i. Si ya stands for i. Si fatha ganun din, a, kasra, i, dhamma, o, sukun. Ito yung mga consonant sound of letters. Ito yung mga tono lang ng mga letra. Kapag si sukun yung ginamit nating vowel, yung magiging, ibabasahin natin yung letra ng consonant sound. Okay. Itong parang W na ito yung sabi natin shadda na ang ibig sabihin ay times 2 ng letra o dalawang letra. Okay. Balikan natin itong siba. Example nito, halimbawa nito, beda. Paano yung beda? Paano yung siya sulat? Ganito siya sulat. Ganyan siya sulat. Ba, ya, ba, and then tam, marbuta. So, consonant. So, ganyan siya. Da. Mamaya na lang natin siya sulat. Translate. Ito lalagyan natin ng kasra. And then fatha. Ito ay sukun. Ito ay silent. So, paano natin siya sulat? Ito yung letra, di ba? Ito yung initial. Ito yung gagamitin natin pag nasa unahang titik siya nung salita. Kung nasa unang titik siya nung salita, si letter B. Kung nasa unahan siya. And then yung ginamit natin is kasra. Yung andito ay si E. It's either E or I. And then, ito, kasi long vowel siya, ito, magka-tugtong ito sila. Ito. Long vowel kasi yan sila. Ito yan, siya. Ganito yung itsura niya kapag nasa itong siya. Ganito yung itsura niya. May apat na forms din niya dyan. Nasa unang titik, nasa panggitnang titik, which is ito. Itong nakikita natin dito. And then, kapag nasa huling titik siya ng salita. Okay. Balikan natin to. So, be, and then the, yung the, and then yung vowel symbol na fatha, beda, and then silent T. Ito ay silent T, so hindi natin siya babasahin. Magkakaroon lang ng tono itong T, tulad ng sabi ko sa inyo, magkakaroon lang yan siya ng tono. Halimbawa, magkakaroon lang yan siya ng character kapag yung kasunod ng letter ay alif lam. Halimbawa, beta tal the judge. Beta tal the judge. So, ganito yan siya. Beta tal the judge. Meaning, ay itlog ng manok. Itlog ng manok. So, pag sinabi lang nating beda, wala yung alif lam, alisin natin to. May ganyan lang yan yung spelling niya. Beda. Ang ibig sabihin ay itlog or egg. So, ulitin ko. B, and then yung long vowel na E. Kapag may long vowel na E, maglalagay tayo ng kasra. And then, itong D. And then yung fatha vowel. Ito yung fatha vowel. Ito. Which is a yung dinagdag natin. And then, yung
ito is silent na tong letter T. Alisin na natin. So, magiging beda. Beda. Ang ibig sabihin ay egg or itlog. Okay, another example. Isulat ko lang ito yung first example natin. Or pwede ding bet. Ganyan. Bet. Ito ay house. House or bahay. Ito ay itlog. Egg. Ito ay house. Ito ay itlog. Okay. Pero natin, kung nakikita nyo, nasa unahang titik si letrang B. Andito siya. Nasa unahan siya. Okay. Dito tayo sa number 2. Example ni number 2 ay, ano ba? And then ba. Okay. Ganito. Sukun, ba. Maktaba. Nang ibig sabihin ay bookstore. Maktaba. Kung nakikita nyo, andito si B. Ito. Ganyan siya. 1, 2, 3. Tulad ng sinulat natin, ganyan siya. 1, 2, 3. So, andyan siya. Nasa gitnang titik siya nung salita. Napaghitanaan siya ni ta at ta marbuta. Ta na nasa gitna at saka si ta na marbuta. Nasa gitna siya nung dalawa. Okay. Proceed tayo sa number 3. Okay, sa number 3 ay, si number 3 ay nasa huling letra siya nung salita. Ano ba? Kitab. Ganito siya, isusulat ko pala to. Ito, kasi fatha, and then, ito ay sukun. Sabi nga natin, pag sukun, consonant sound. Yung T, and then, fatha. Then B, ito yung letter B, ano yung symbol niya? Fatha. And then yung silent, yung ta, marbuta. Okay, proceed tayo sa number 3. Ano yung sabi kong example sa inyo? Kutub. Ganito siya. Dhamma, then Dhamma, and then sukun. So, paano natin siya isulat? Dito ko lang siya isulat kasi walang space. K, and then yung symbol, ano yung symbol niya? Yung symbol niya ay U, which is U, ito, ano yun, ito, yan siya, and then, T, yung symbol niya ay andun pa rin, and then, kung nakikita nyo, andito si number 3, si ba, ayan siya, and then B, kutub, okay, sa last na example natin ay si ba na ganito, tulad din siya ni ba na number 3, nasa huling letra siya ng salita, ito si ba, gagamitin natin si ba kapag yung letra, bago dumating si ba ay alif, waw, ra, and then dal, zal. Yan, yan yung mga letra hindi natin pwedeng i-connect si ba. Halimbawa, bibigay ako ng example. Didelete lang ako dito. Okay. Yung example natin ay kitab. Ganito yan siya sulat. K, and then kasra, and then T, which is may alif, kaya naglagay tayo ng fatha dito, kasi may alif dito, which is long vowel, kita, and then ba, kitab. Kung nakikita nyo, andito si alif. Kaya hindi natin, andito si alif, kaya hindi natin naka-connect si ba. Kaya nag-isa si ba. Kitab. Nag-gets nyo ba? So kapag si alif, pag si alif yung andito, o kaya si waw, o kaya si ra, yung nandito, yung dito yung bagong letra bago dumating si ba, automatic na si ba ay naka-separate. Okay, balikan natin yung mga example natin. Si ba kapag nasa unahang titik siya nung salita. B, ito, yan siya, at ito siya. Si ba kapag nasa gitnang letra siya nung salita. Parang nasa in between, nasa gitna siya nung dalawang letra. Nasa gitnang letra siya nung salita. Si ba kapag nasa huling letra siya nung salita. Ito siya. At si ba kapag nag-iisa. Nakuha ba? Okay, magbibigay pa ako ng mga ilang halimbawa.
magbibigay tayo ng exercise. So, paano nyo basahin ito? So, paano nyo siya basahin? O paano nyo siya isulat? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time is up. So, isusulat natin siya ng ganito. Identify muna natin yung letra. Ano yung letrang ito? Ito ay letrang T. So, letter T. And then, ano yung second rules ay ang vowel. Ano yung vowel niya? Yung vowel niya ay fatha, which is A. And then, ano yung susunod? Itong letrang to. So, kung makikita nyo, si ba, na nasa gitna. Ba't na-delete ko pala? Na-erase ko yun. Yung next letter ay si ba. Yung ba ay letrang B. And then, ano yung kasama ni ba? May kasama siyang ya. May kasama siyang ya, kaya naglagay ako ng kasra. So, ta, b, and then, yung last na ba. Tabib, tabib, tabib. So, paano natin siya basahin? Tabib. Hindi pala siya tabib. Tabib, ta, which is ta. Tabib. This example natin ay itong letrang to. Last exercise. Last exercise natin. Itong word na to. So, paano natin siya basahin? 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Silid na. B. And then, ano yung ginig natin? Yung vowel natin ay O. Ra. At yung vowel natin ay sukun, so walang kasama si ra. Nag-iisa lang si R. Wala siyang kasama dahil yung vowel natin ay sukun. And then, ano ito? Letrang T. Yung vowel O. And then, Q or K. O. And then, yung vowel, ano yung vowel natin? Kung nakikita nyo dito, meron tayong long vowel na alif, ko. Kaya maglalagay tayo ng fatha. And then, lam. Paano natin siya basahin? Bur, tu, kal. Bur, tu, kal. So, parang nag-curve ako dito sa word na kal. Burtukal. 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 Nang ibig sabihin ay orange. Ang ibig sabihin ay orange. So, nakuha ba? So, magbibigay ako ng exercise at I hope na makita ko ito sa comment section yung mga answer nyo. Okay, ito yung example natin. So, yung sagot dito na lang sa sagutan. So, yan lang. So, I hope na masagot nyo and sana makita ko sa comment section yung mga sagot nyo. So, yun lang sa araw na ito. Naway may natutunan kayo. Kung nakatulong sa inyo ang video nito, save at i-share nyo para makatulong din sa iba. Shukran, umas, salamat.